hell? Halos manlamig ang sikmura ni Athena nang makita niya ang unting-unting nabasa na mamahaling coat ng lalaki. Ang katas ng juice na bumaba hanggang sa slacks nitong suot. Parang bumagal ang mundo sa paligid niya. Ang ingay ng restaurant, ang halakhakan ng mga bisita, lahat ay nawala. Sa kaba, agad siyang lumuhod at hinablot ang isang tissue mula sa mesa. Nanginginig ang mga kamay habang pinupunasan ng bandang hita ng estranghero. Pasensya na po. Mahinang sabi niya. Halos hindi marinig sa sarili niyang tenga. Muli niyang pinunasan ang nabasang tela. Desperadong mabura ang bakas ng pagkakamali niya. Ramdam niya ang titig nitong iritable. Nang iangat ni Athena ang kanyang paningin, doon niya nakita ang mga mata ng lalaki. Madilim, walang emosyon, parang hinuhusgahan siya ng tingin habang nakaluhod siya sa harap nito. I'm sorry, sir. Dagdag niya, pilit na inaayos. Hindi ko po sinasadya. Nawalan po ko ng balanse. May nakabangga po kasi sa akin sa likod. Huminto siya nang maramdaman niyang tumigil ang galaw ng kanyang kamay. Mahigpit na hinawakan ng lalaki ang kanyang pulsuhan. Hindi masakit pero sapat para ipaalam kung sino ito at kung anong maling ginawa niya. Enough. Malamig nitong sabi. Pasensya na. Halos pabulong na tugon ni Athena. Ngunit naputol iyon bago pa tuluyang makabuo ng paliwanag. Touching someone without permission is unacceptable. Mabagal at malinaw ang bawat salitang binitiwan ni Hades Revamonte. Habang nakatitig siya sa dalagang tila nanliit sa kanyang harapan. Nakaluhod pa rin ito, ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang mga matay puno ng kaba at hiya. Hindi siya sumisigaw, hindi rin siya galit. Tumayo ka. Utos niya, walang emosyon ngunit hindi maaaring baliwalain. Agad na tumalima si Athena, halos matisod na sa pagmamadali. Nang magtama ang kanilang mga mata, muli siyang nakaramdam ng bigat sa dibdib. Parang sinusukat siya ng lalaki na hindi bilang babae, kundi bilang isang pagkakamaling dapat tandaan. Lumayo ka. Dagdag nito. I'm sorry, sir. Ano nangyari dito? Singit ng manager na si Ma'am Andrada. Mabilis ang hakbang habang lumalapit sa kanila. Kasi po, pilit na sagot ni Athena. Nanginginig ang boses habang sinusubukang ipaliwanag ang nangyari. Ngunit, muli siyang naputol nang maramdaman niyang mahigpit na hinablot ng manager ang kanyang braso at inilayo ng bahagya sa binata. I'm sorry for the inconvenience, Mr. Attorney Hades Revamonte. May nahong sabi ni Ma'am Andrada, bahagyang yumuko bilang paggalang. Ako na pong humihingi ng paumanhin para sa staff namin. Kami na pong bahala rito. Bahagyang umangat ang kilay ni Hades sa pagbanggit ng kanyang pangalan. Isang banayad ngunit mapanganib na reaksyon. Hindi niya tiningnan ng manager. Sa halip, nanatili ang kanyang tingin sa dalaga, pababa sa name tag nito. Siguraduhin niyo na iintindihan ng staff ninyo ang boundaries. Lalo na kapag ang kaharap nila ay mga kliyenteng hindi dapat ginagambala. Opo sir, hindi na po mauulit. Mabilis na sagot ng manager. Nanatiling nakayoko si Athena. Sa totoo lang, nag-uunahan ng mga isipin sa kanyang ulo ang halo ng hiya, takot at panghihinayang. Bukod sa nais na lamang niyang lamunin ng lupa sa kahihiyan, mas nangingibabaw ang pangamba na baka iyon na ang huling gabi niya sa trabaho. Isang pagkakamali lang. Ngunit, sapat na para mawalan siya ng kabuhayan. Kumunta ka sa kitchen. Madaing utos ng manager kay Athena matapos tuluyang matapos ang usapan. Agad siyang tumango. Opo ma'am. Mahina niyang tugon bago mabilis na tumalikod. Habang naglalakad siya palayo, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang usyosong sulyap, mga bulong-bulungan na tila mga patalim sa kanyang balat. Pilit niyang nilunok ang buhol sa lalamunan at pinigilan ang pangingilid ng luha. Sa likod ng swinging door ng kitchen, doon lang niya tuluyang hinayaan ang bigat na kanina pa niyang pinipigil. Napahawak siya sa counter na nanginginig ang mga daliri. Ang tanga mo, Athena! Bulong niya sa sarili. At doon, pagpasok pa lamang niya sa loob, ay halos mabingi na si Athena sa malakas na sapak na hindi niya inaasahan. Napalingon ang kanyang mukha sa lakas ng tama. Nanlabo ang paningin niya sa gulat kasabay ng hapdi sa pisngi. Hindi siya nakasigaw, hindi rin siya nakaangal. Para bang ninakawan siya ng hangin sa dibdib. Ang tanga mo! Galit na sigaw ni Ma'am Andrada. Inilipat kita sa VIP dahil inaasahan kong magaling ka.
Napayuko si Athena. Nanginginig ang buong katawan. Mahigpit niyang kinuyom ang mga kamay at pilit pinipigilan ang pangingilid ng luha. Hindi mo ba kilalang lalaking yon? Patuloy ng manager. Mababa ngunit puno ng galit. Si Attorney Hades Revamonte yon. Isang reklamo lang niya. Tapos tayong lahat dito. Opo ma'am, pasensya na po. Mahina niyang sagot. Halos hindi masambit. Pasensya? Mapait na singhal ni Ma'am Andrada. Hindi sapat ang pasensya sa mga taong katulad niya. Hindi sila nagkakamali. Hindi sila naaabala. At lalong hindi sila hinahawakan. Tahimik lang si Athena. Tinanggap niya ang bawat salita na parang parusa. Dahil alam niyang kahit anong ipaliwanag niya ay wala nang saysay. Bumalik ka sa trabaho. Malamig na utos ng manager matapos ng ilang segundong katahimikan. At magpasalamat ka na lang na hindi ka pa inaalis ngayong gabi. Tumango si Athena. Opo ma'am. Habang papalayo siya, ramdam pa rin niya ang hitli ng pisngi. Ngunit mas masakit ang sa dibdib. Samantala, tumayo si Hades na tila hindi na talaga mapakali. Sa simula, isa lamang dapat iyong simpleng dinner meeting kasama ang pinsan niyang si Montero. Walang emosyon at puro negosyo. Ngunit, ilang minuto pa lang ang lumilipas, ramdam niya ang inis na kumakain sa kanya mula sa loob. Hindi na niya napigilan ang sarili. What? Papunta na ako. Mariing boses ni Montero sa kabilang linya. Halatang naguguluhan. Just move the date, Montero. Imbes na sambit ni Hades habang sinasara ang pinto ng sasakyan at isinuot ang seatbelt. Busy ako. Busy? Napaangat ang boses ng pinsan niya. Come on. Akala ko ba gusto mong pag-usapan yung hawak na kaso mo? Mariing napahawak si Hades sa manibela. Ang mga ilaw ng lungsod ay dumaan lang sa kanyang paningin na halos masilaw siya. Hindi ngayon. May mas importante kang aasikasuhin. Mas importante kaysa sa akin? Pabirong tanong ni Montero, ngunit may halong pagtataka. Since when? Hindi agad sumagot si Hades. Sa halip, sa isip niya ay bumalik ang isang eksena. Isang babaeng nakaluhod. Nanginginig ang mga kamay, pilit ang paghingi ng tawad. Isang simpleng haplos na hindi niya maipaliwanag kung bakit hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin niya. Since now. Tuluyan niyang sagot bago ibaba ang tawag. At doon pagdating sa Bachelor's Village, kung saan matatagpuan ang tahimik ngunit marangyang bahay ni Hades, mabilis siyang pumasok. Ni hindi na inabala ang mga ilaw sa sala. Diretso siyang nagtungo sa banyo. Hinubad ang suot na parang gusto niyang alisin, hindi lang ang bigat ng araw, kundi pati ang kung anumang kumakapit sa kanya mula sa kanina pa. Ilang sandali pa, tumulo na ang mainit na tubig ng shower. Ipinatong niya ang dalawang kamay sa dingding. Hinayaan ang singaw na bumalot sa kanyang katawan. Ang init ng tubig ay dumadaloy sa kanyang balikat, sa kanyang likod. Ngunit kahit gaano kainit, hindi nito kayang patayin ang kakaibang pakaramdam na bumabagabag sa kanya. Napatingin siya sa salamin, sa sariling refleksyon. Isang lalaking sanay sa kontrol at sa disiplina. Sa malamig, ngunit ngayon ay may kung anong kaguluhang hindi niya maipaliwanag. Damn it! Mura niya, mariing pumikit. Napahagat ng labi na hindi alam ni kung kailan pa siya tinayuan para sa babae. Ngunit, eto siya, tila handang makipagdigmaan sa tapang. It's embarrassing. Muli, huminga ng malalim si Athena bago tuluyang lumabas sa pinto ng Obsidian Lounge. Ang lugar na halos kumain sa kanya buong gabi. Sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin ng Disyembre. Mabait at nanunuot hanggang buto. Uuwi ka na? Tanong ni Monica, ang kaibigan at kasamahan niya sa trabaho. Oo, bakit? Bahagya siyang napangiti. Pilit tinatago ang pagod at bigat sa dibdib. Ayos ka lang ba? Oo naman. Mabilis ni Athena na sagot na pilit pinatatatag ang boses. May dapat ba akong ikalungkot? Ngunit kahit siya mismo ay hindi kumbinsido sa sariling sinabi. Gusto mo ng ice cream bago umuwi? Alok ni Monica. Bahagyang nakangiti habang inaayos ang bag sa balikat. Bahagya namang natawa si Athena. Isang mahinang tawa na pilit pero totoo. Basta libre mo, bakit hindi? Shh! Dakilang buraot! Sabay iling ni Monica. Hoy! Natatawang protesta ni Athena. Ikaw na nga ang nag-alok, ikaw pang galit. Naglakad silang magkatabi palabas ng parking area. Ang malamig na hangin ay bahagyang gumagaan
sa pakiramdam ni Athena. Sa loob ng ilang segundo, nakalimutan niya ang nangyari. Ang sigawan, ang hiya, ang takot, ang lahat. Strawberry o chocolate? Tanong ni Monica. Chocolate. Laging chocolate. Ngumiti si Monica. Kaya ka tumataba eh. Grabe ka ha. Natatawang sabi ni Athena, bahagyang siniko ang kaibigan. Hindi niya namalayan kung paano lumipas ang oras. Alam niyang sinadya yun ni Monica. Isang tahimik na paraan para ilihis ang isip niya mula sa nangyari kanina sa trabaho. At sa kabila ng lahat, tahimik siya nagpapasalamat. Hindi lahat ay may kaibigang handang samahan ka kahit pagod na, kahit wala kang masabi. Pagdating niya sa tapat ng bahay, kusa nang nawala ang ngiti sa kanyang labi. Oh, ginabi ka. Bungad ng kanyang ina, nakasandal sa pintuan. Umusok ang bibig nito habang inihitit ang sigarilyo. Malamig ang tingin. Di ba't sabi ko sa'yo, na huwag ka munang umuwi at makitulog ka na lang kina Monica? Pasensya na po. Mahina niyang sagot habang inaalis ang sapatos. Hindi ko po nabasa yung text. Naputo lang sasabihin niya nang mapatingin sa likod ng kanyang ina. Nandoon ang nobyo nito na kaedad niya lamang. Nakaupo sa sala. Nakataas ang paa sa mesa na parabang siya ang may-ari ng bahay. Nakatingin ito kay Athena mula ulo hanggang paa. May ngiting hindi niya gusto. Late ka na naman, sabi ng lalaki. May halong panunuyang hindi tinangka ng ina niyang pigilan. Yumuko si Athena. Inuwasan ang tingin ng dalawa. Sanay na siya sa ganito. Sa mga tanong na hindi naman talaga naghihintay ng sagot. Sa mga titig na parang laging may kasalanan siya. May sweldo ka na ba? Muling tanong ng kanyang ina, si Teresita, sabay buga ng usok ng sigarilyo. Ano? Gugutumin mo kami rito? Napatigil si Athena sa paghakbang. Bahagya siyang humigpit ang kapit sa strap ng bag niya. Wala pa po. Sa katapusan pa po. Palaging sa katapusan. Putol na Teresita. May halong pagkainis. Ay, yung bayad sa kuryente. Yung upa. Akala mo ba kusayang nawawala? Tahimik lang si Athena. Nilunok niya ang sagot na gusto niyang ibato pabalik. Alam niyang kahit ano pang sabihin niya, mali pa rin iyon sa pandinig ng kanyang ina. Kung hindi dahil sa'yo. Pahapyaw na singhal ni Teresita bago umiling. Pumasok ka na. Huwag ka nang dumagdag sa sakit ng ulo ko. Opo. Mahinang tugon ni Athena. Pumasok siya sa kanyang maliit na kwarto at isinara ang pinto ng marahan. Hindi para itago ang sarili, kundi para pigilan ang tunog ng sariling paghinga na unti-unting bumibigat. Umupo siya sa gilid ng kama. Hinubad ang bag sa balikat at doon lang niya naramdaman ang pagod na kanina pa niyang itinataboy. Isang trabaho na kailangan niyang ingatan. Isang pamilyang hindi niya kayang talikuran. Wala kang schedule dito sa lounge, Athena. Napatigil si Athena sa paghubad ng jacket. Lumingon siya kay Stella, isa sa mga kapwa niya waitress na nakatayo sa pintuan ng locker room. May alinlangan ng mukha nito. Parang hindi sigurado kung dapat ba niyang sabihin ang susunod. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Athena, bahagyang kumunot ang noo. Kanina ko pa tinitingnan yung roster. Sagot ni Stella sabay abot ng tablet. Wala talagang pangalan mo eh. Kala ko late ka lang. Kinuha ni Athena ang tablet. Mabilis na sinuri ang listahan. Isa-isa niyang binasa ang mga pangalan. Ngunit, tama si Stella. Wala roon ang kanya. Hindi pwede. Kahapon lang may schedule pa ako. Baka off ka. Switch ni Stella. Ngunit halatang pag-aalinlangan. O baka hindi na nito itinuloy. Bumilis ang tibok ng puso ni Athena. Nasaan si Ma'am Andrada? Tanong niya. Pilit pinananatiling kalmado ang boses. Nasa office. Pero alam mo naman kasi yung nangyari kahapon, di ba? Hindi na siya nagsalita pa. Tahimik siyang tumango bago mabilis na nagtungo sa opisina ng kanilang manager. Ramdam niya ang bigat sa bawat hakbang. Parang hinahatak siya ng kaba palapit sa isang hatol na matagal na niyang kinatatakutan. Pagbukas niya ng pinto, agad siyang sinalubong ng seryosong mukha ni Ma'am Andrada. Abala ito sa mga papeles. Ngunit, malinaw na hinihintay lang talaga siya. Isara mo yung pinto. Malamig na utos nito. Sumunod naman agad siya at doon halos lamunin siya ng kaba. Pasalamat ka. Simula ng manager, hindi man lang siya tinitingnan.
Hindi kita tinanggal. Napasinghap ang dalaga. May bahagyang pag-asa na sumilip sa dibdib niya. Pero wag kang umasa. Ililipat kita sa utility staff. Parang may bumagsak sa kanyang loob. Doon, magtapong ka lang ng basura kaysa makaharap ka pa ng mga bisita sa loob ng resto. Mas bagay sa'yo yon. Napatigil si Athena. Nanikip ang lalamunan niya. Ngunit, pinigilan niyang manginig ang boses. Opo, salamat po. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit, ang mga salitang binitigo ng manager o ang katotohanan kailangan niyang tanggapin iyon ng walang laban. Lumabas siya ng opisina ng tahimik. Dala ang bagong uniforme na binigay sa kanya. Mas mabigat iyon kaysa sa tray na dala niya noon. Habang naglalakad siya patungo sa likod ng restaurant, isang bagay ang malinaw sa isip niya. Na kahit gaano siya kababa dalhin ng mundo, kailangan niyang tumayo. Pagdating sa likod ng resto, sa gilid lamang kung saan bihira ang dumaan, doon sinimulan ni Athena ang bagong tungkulin. Isinuot niya ang mas makapal na gloves, kinuha ang itim na garbage bag at isa-isang inipon ang mga basurang iniwan ng mga taong kumakain. Amoy mantika, tira-tirang pagkain at malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa kanya. Ngunit hindi siya nagreklamo. Sanay na siya sa mas masahol pa. Bawat takbang papunta sa basurahan ay parang paalala na mula sa harap ng restaurant, ngayon ay nasa likod na siya. Mula sa ngiti at good evening sir, ngayon tahimik na pagtitiis. Huminto siya sandali, pinunasan ang pawisan o gamit ang maggas ng uniforme. Okay lang to, trabaho pa rin to. Bulong niya sa sarili. Samantala, Okay, akala ko ba busy ka? Ngising sabi ni Montero habang inaayos ang baso sa mesa. Tumikim lang si Hades. Hindi siya sumagot. Sa halip, iginala niya ang mga mata sa loob ng VIP section na napapalibutan ng salaming pader. Tahimik ang lugar, elegante, eksakto sa gusto niya. Ngunit, hindi iyon ang hinahanap ng kanyang paningin. May paparating na waitress patungo sa kanilang mesa. Bahagyang umangat ang tingin ni Hades. At sa loob ng ilang saglit, inakala niyang siya iyon. Ang babaeng kahapon na nagngangalang Athena. Ngunit, nang tuluyang lumapit ang waitress, agad na nawala ang kung anong inaasahan niya. Iba ang muka, iba ang tindig, iba ang presensya. Hindi ito. Bahagyang kumunot ang noon Hades. Isang reaksyong bihira lamang makita sa kanya. Sir, good evening. Bati ng waitress, maayos at profesional. Tumango si Hades. Ngunit, hindi na siya nakinig sa susunod pang sinabi nito. Ang atensyon niya ay lumihis na patungo sa salaming pader. Sa likod ng restaurant. Sa isang lugar na hindi karaniwang pinapansin ng mga bisita. May hinahanap ka ba? Tanong ni Montero. Napanukso ang tono. Kanina ka pang ganyan ah. Wala. Malamig niyang sagot. Ngunit mariin ang kapit niya sa baso. May dapat ba? Okay, let's talk about the case instead. Umiling si Montero, bahagyang ngumisi. Tumango si Hades. Pilit ibinabalik ang atensyon. Inilapag niya ang baso at binuksan ang folder na nasa mesa. Proceed. Maikling sabi niya. Okay. May bagong development sa kliyente natin sa Quezon City. Mukhang may gustong umatras. Nakikinig si Hades. Tumutugon. Nagbibigay ng opinyon sa tamang sandali. Sa panlabas, perpekto ang lahat. Isang abogado na eksaktong alam ang ginagawa. Isang CEO na hindi natitidag ng kahit ano. Ngunit, sa tuwing may katahimikan sa pagitan ng mga salita, sa tuwing may sandaling humihinto ang usapan, bumabalik sa isipan niya ang isang muka. Hindi ang kaso o pera o kapangyarihan. Isang babaeng dapat ay wala ng saysay matapos ang isang gabi. So, what do you think? Tanong ni Montero. Saglit na tumigil si Hades bago sumagot. Handle it the usual way. Make sure walang lalabas na hindi maayos. Got it. Tugon ng pinsan niya sa kabahagyang ngumiti. Nice to have you back. Hindi sumagot si Hades. Sa halip, eretado siyang tumayo mula sa kinauupuan. Hindi niya pinansin ang tingin ni Montero. Diretso niyang kinuha ang kaha ng sigarilyo mula sa bulsa ng coat at naglakad patungo sa gilid ng restaurant, sa bahaging mas madilim. Humugot siya ng isang stick at sinubo yun sa labi. At takmang bubuksan ng lighter nang biglang nagtama ang kanilang paningin. Napatigil ang kamay ni Hades sa ere. Sa ilang hakbang ang layo, may babaeng may hawak ng itim na garbage bag. Nakatigil din ito. Parang nahuli sa gitna ng isang galaw. Suot ang utility uniform, may bahid ng dumi sa manggas at halatang pagod.
si Athena. Nanlaki ang mga mata nito sa pagkabigla. Kita ang gulat sa mukha niya. Kasunod ang mabilis na pag-iwas ng tingin para bang umaasang kung hindi siya gagalaw, mawawala ang lalaki sa harap niya. Ikaw, Mababa ang boses ni Hades. Kalma, ngunit sapat para mapatigil siya. Dahan-dahang humarap si Athena. Nanginginig ang mga kamay. Hawak pa rin ang garbage bag na parang iyon na lang ang nag-uugnay sa kanya sa realidad. Opo, mahina niyang sagot. bakit wala ka na sa loob? Tanong niya. Napasinghap ang dalaga. Inilipat po ako. Sa likod na lang po. Who did that? Tanong niya. Nanlaki ang mata ni Athena. Sir, okay lang po ako. Hindi kita tinatanong kung okay ka. Tinatanong kita kung sino. Ngunit hindi sumagot si Athena. Sa halip, inayos niya ang itim na plastik sa kanyang harapan. Pilit tinatapos ang ginagawa. Napahinto na lamang siya nang hawakan ng binata ang kanyang siko at marahang iniharap siyang muli sa kanya. Your face is swollen. Ano nangyari dyan? Wala. Sagot ni Athena sa baybawi ng kanyang siko. Nadapa lang po ako. Nadapa? Mukha ang pinangtungkod mo. Hindi. Mabilis ngulit pilit na sagot ni Athena. Muli niyang ipinagpatuloy ang ginagawa. Parang umaasang matatapos ang lahat kung hindi na lang siya nilingon. Ngunit muli siyang hinawakan ni Hades. Sa pagkakataong ito, huminto si Athena at tuluyang humarap sa kanya. Nagpantay ang kanilang tingin. Unang beses na hindi siya umiwas. Dahil ba sa kahapon? Seryosong tanong ng binata. Doon biglang nagbago ang ekspresyon ni Athena. Hinila niya ang braso niya palayo nang mas madiin ngayon. Mas malinaw ang hangganan. Hindi mo dapat hinahawakan ang isang taong hindi mo kilala ng walang pahintulot. Malamig niyang wika. Diretso ang tingin kahit nanginginig ang loob niya. Are you serious? You're really using that word on me now. Huminga ng malalim si Athena saka tumango. Tama naman po yun, di ba? Nagkamali po ako nung hinawakan ko kayo kahapon. At yun mismo ang sinabi niyo sa akin. Napakagat siya sa ibabang labi. Kaya naisip ko po na dapat ko rin pong sabihin yan sa inyo. Dahil inahawakan niyo ko ngayon ng walang pahintulot. Sa sandaling iyon, napapikit si Hades ng mariin. Sa loob ng maraming taon, walang kasong inilatag sa harap niya na hindi niya agad nauunawaan. Batas, lohika, motibo, lahat iyon ay malinaw, eksakto, kayang ipaliwanag. Ngunit ngayon, tila nahihirapan siyang basahin ng babae sa harap niya. Yeah, tama ka. Mali ako ron. Pero gusto kong malaman mo kung bakit at saan mo nakuha ang... Athena? Mula sa di kalayuan, nakita niya si Melvin, ang nobyo ng kanyang ina. Mabilis itong lumapit, walang paalam at agad siyang inakbayan ng mahigpit. Ramdam ni Athena ang bigat ng braso nito sa kanyang balikat. Isang haplos na hindi niya kayang itaboy sa harap ng iba. Kasabay nun, matalim ang tingin na ibinato ni Melvin kay Hades. Isang titig na puno ng pagmamayari at panunulugsa. Alam ko ba waitress ka? Tanong nito, may halong pangungot siya. Bakit mukhang kakaibang trabaho yatang tinatrabaho mo? Nanikip ang lalamunan ng dalaga. Bahagya siyang umatras. Ngunit, hindi bumitaw ang braso ni Melvin. Trabaho ko to. Sa utility staff ako na-assign. Ah, ganun ba? Ngumising sagot ni Melvin. Ngunit, malamig ang mga matang nakangisi. Mukhang hindi naman basura ang kausap mo. Tahimik na nakatayo si Hades. Ngunit, sa paraan ng kanyang pagtayo ng tuwid, matatag na parang biglang lumiit ang espasyong ginagalawan ni Melvin. Bitawan mo siya. Malamig ang utos ni Hades. Napatingin si Melvin sa kanya. Tila nagulat sa otoridad ng tinig. Ano? Hindi kita tinatanong. Bitawan mo siya. Nanlaki ang mata ni Athena. Sir, okay lang po. Hindi. Putol ni Hades. Hindi tumitingin sa kanya. Hindi okay ang ganito. Boyfriend ako ng nanay niya. Walang pakailam na sagot ni Melvin. May problema ba? Saglit na tumahimik si Hades. Sa kanya tiningnan si Athena na hindi para ipahiya, kundi para unawain ng isang peraso ng palaisipan na kanina pa niyang nararamdaman. Pasensya na. Mahina at nagmamadaling sabi ni Athena, halatang kinakabahan. Papasok na ako, baka hinahanap na ako sa loob. Akmang nga alis siya, ngunit muling humigpit ang kapit ni Melvin sa kanyang balikat. Bakit?
Tanong nito, bahagyang yumuko para ilapit ang muka sa dalaga. Tipo mo ba to? May kung anong nagbago sa hangin. Bahagyang natawa si Hades. Isang maikling tunog na walang saya. Tumikim siya sa kadahan-dahang tumingin kay Melvin. Mula ulo hanggang paa. Parang sinusukat ng isang problemang matagal na niyang alam kung paano lulutusin. Kanya ka pala makipag-usap sa babae. May problema ka ba? Balik ni Melvin. Ngunit may bahagyang pagkairita na. Humakbang si Hades palapit. Isang hakbang lang pero sapat para baguhin ang balanse ng usapan. Meron. Una, hindi mo pag-aari ang babaeng yan. Nanlaki ang mata ni Athena. Sir. Pangalawa, Dugtong ni Hades. Hindi pa rin inaalis ang tingin kay Melvin. sexual assault is defined as any sexual touching without consent. Isa itong seryosong krimen na may kaparusahang hanggang 10 taong pagkakakulong sa ilalim ng Republic Act No. 11313, ang Safe Spaces Act, o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Saglit si Hades na huminto bago tanungin ang lalaking nasa harap. Do you understand? Natahimik si Melvin. Hindi na ito nakangisi. Hindi na rin mapanghamon. Ang mga balikat niyang kanina'y matigas ay bahagyang bumagsak. Isang senyales na naiintindihan niya na eksakto kung saan siya nakatayo. Papa, apogado ka pala. Pilit na biro ni Melvin. Ngunit kapos sa lakas ng boses. Kinakamusta ko lang naman tong stepdaughter ko. Masama ba yun? Di ba, Athena? Pasensya na po pero kailangan ko nang bumalik. Ngunit, bago pa man maipagpatuloy ni Athena ang sasabihin, marahan na siyang hinila ni Hades palayo sa bisig ni Melvin. Hindi iyon marahas. Ngunit sapat upang maramdaman ni Athena na may isang taong handang umalalay at magbigay sa kanya ng pakiramdam ng kaligtasan. Let this be the last time you touch someone without their permission. At kung gagawin mo pa ito, hindi kita hahayaan na makalabas ng kulungan. Si Hades, at doon kinuha ng tuluyan si Athena. Nanlaki ang mata ni Melvin. Hindi mo pwedeng. Pwede. At gagawin ko. Pagkatapos ay tuluyan niyang iniharap si Athena palayo kay Melvin. Inilagay ang sarili sa pagitan nila bago siya bahagyang yumuko upang magsalita sa mas mahinang tono. Pumasok ka na. Tapos na to. Salamat. Sagot lang ni Athena bago siya mabilis na pumasok sa loob. Hindi na lumingon pa. Naiwan sina Hades at Melvin sa labas. Pagdating niya sa loob ng Obsidian Lounge, agad siyang sinalubong ni Monica na may hawak na tinapay at juice. Kanina pa kitang hinahanap. Break time na. Oo. Sagot ni Athena. Medyo hingalin pa siya. Pasensya na. Okay ka lang? Tanong ni Monica nang mapansing maputla siya. Oo. Sagot niya agad kahit halatang hindi. Umupo siya sa staff table at tinanggap ang merienda. Salamat. Kumain ka muna. Kanina ka pang parang wala sa sarili eh. Tahimik na kumain ang dalaga. Nanginginig pa rin ng konti ang kamay niya pero pilit niyang kinakalma ang sarili. Ayaw niyang magtanong pa si Monica. Ayaw niyang ipaliwanag ang nangyari dahil ayaw niyang mag-alala pa ito. Mamaya ka na bumalik sa loob. Ako na muna sa utility. Napatingin si Athena sa kanya. Hindi, okay lang. Wala kang choice. Mukha ka nang babagsak eh. Bahagya siyang ngumiti. Salamat. Samantala, Where the hell did you go, Hades? Bungad ng ina niya nang pagdating niya sa opisina ng Rivermonte Law Firm. Hindi pa man niya na ibababa ang bag niya ay sinalubong na siya nito. Nakatayo sa gitna ng opisina, halatang iritado. May meeting ka kanina. Tinawagan ka ng 2 board member. Ni isa hindi mo sinagot. May inaskaso lang ako. Kalmadong sagot ni Hades habang inaayos ang coat niya. Inasikaso? Tinaasan siya ng kilay ng ina. Since when do you drop everything without telling anyone? Tumigil si Hades at humarap sa kanya. May nangyari kanina. Personal? Tanong ng ina niya. Diretso. Saglit siyang tahimik bago sumagot. Hindi. Mukha kang hindi sigurado. Hindi na nakipagtalo si Hades. Dumiretso siya sa mesa niya at binuksan ang laptop. Anong kailangan mo? Tanong niya. Umiling ang ina niya. We'll talk later. But whatever it is. Tumigil ito sandali, sinusukat siya. Don't let it distract you. Tumango si Hades. Hindi ako nadidistract. Ilang araw na siyang hindi mapakali. Hindi siya makatulog ng maayos. Hindi rin siya makapag-focus
Kahit sa mga kasong dati ay routine na lang para sa kanya. Aaminin sana niya sa sarili na ang problema niya talaga ay matagal na. Wala siyang nararamdaman para sa kahit sinong babae. Walang interes, walang gana, walang dahilan para subukan pa. Pero may mali. Dahil kay Athena, may kung anong gumagalaw sa kanya na hindi niya gusto at lalong hindi niya kontrolado. Hindi ito basta pagnanasa, hindi rin simpatsya lang. Isa itong pakiramdam na ayaw niyang pangalanan dahil alam niyang kapag ginawa niya iyon, mas lalala lang. Masama ang tingin niya rito. Hindi dahil kay Athena, kundi dahil ayaw niyang may taong may kapangyarihang guluhin ang sistema ng buhay niya. Umupo si Hades sa mesa at pinuksan ang file ng kasong dapat sana'y binabasa niya kanina. Tiningnan niya ang screen, pero hindi pumasok ang laman kaya't muli niyang sinarado iyon. Damit. Bulong niya at pumikit ng mariin. Hindi na siya nag-aksaya ng oras para magkunwari. Kinuha niya ang susi at lumabas ng opisina. Ilang minuto lang, nasa labas na naman siya ng restaurant. Mula sa loob ng sasakyan, nakita niya si Athena na palabas ng Obsidian Lounge. Wala na itong suot na uniforme, simpleng jacket lang at sling bag. "Mauna na ako ha," sabi ni Monica. "Narito si Vince, doon siya matutulog." "O siya ingat," sagot ni Athena. Nagpaalam si Monica at tuluyang umalis kasama ang lalaki. Naiwan si Athena sa harap ng restaurant. Sandaling tumingin sa paligid bago humugot ng hangin at nagsimulang maglakad. Binuksan ni Hades ang pinto ng sasakyan at bumaba. Athena. Napahinto siya. Lumingon at halatang nagulat. "Sir?" tanong niya. Halatang hindi inaasahang makakita siya ulit. "May kailangan po ba kayo?" Tumigil ang binata sa harap niya. May distansya pa rin, hindi siya lumapit agad. Uuwi ka na? Tanong niya. "Opo. Kakatapos ng puneng shift." Tumango si Hades. Saglit siyang natahimik bago muling magsalita. Nagkatatigan sila ng dalaga. Ngunit siya rin ang unang bumitaw ng tingin. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kung anong kakaiba sa mga mata ni Athena. Hindi purong Pilipina. Halatang may lahing banyaga at ayaw niyang pagtuunan iyon ng pansin ng matagal. May sasakyan ka ba? Tanong niya. "Wala po, magko-commute lang." Gabi na. Ihatid na kita. Napakunot ang noo ng dalaga. "Hindi na po kailangan." Baka abangan ka ng lalaki kanina. Putol ni Hades, diretso ang tono. Mahirap na. Sandaling natahimik si Athena. I won't be able to sleep if you don't come home safely. Dagdag niya, parang simpleng statement lang, walang drama. Napatingin si Athena sa kanya, halatang nagulat. "Sir, hindi niyo naman po obligasyon yon." Alam ko, pero gusto ko pa rin siguraduhin. Natahimik muli ang paligid. Kita sa mukha ni Athena ang pag-aalinlangan. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil sanay siyang mag-isa. "Hanggang kanto lang kung maaari. Ayoko pong makaabala." Hindi ka abala. Sagot ni Hades agad at binuksan ang sasakyan. Pagpasok pa lamang ni Athena sa loob, agad niyang naamoy ang malinis na amoy ng leather at bahagyang pabango na hindi matapang. Hindi rin nakakasuya. Mukhang alagang-alaga ang sasakyan. Walang kalat, walang kahit anong nakasabit. Umupo siya sa passenger seat at isinara ang pinto ng dahan-dahan. "Salamat po." Anya. Tumango si Hades habang inaandar ang sasakyan. Sabihin mo lang kung saan. "Sa kanto lang po ng Aurora." Sagot niya. Tumango si Hades at tumahimik silang umandar palabas ng parking. Ilang minuto ang lumipas na walang nagsasalita. Tanging tunog ng makina at mahinang ugong ng kalsada ang maririnig. If you don't mind. Biglang sabi ni Hades. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa daan. I have an offer for you. Napalingon si Athena sa kanya, halatang nagulat. "Offer po?" Tanong niya. Oo. Wala kang kailangan sagutin ngayon. Gusto ko lang sabihin. Tahimik si Athena. Hindi siya nagsalita pero hindi rin siya tumanggi. Alam kong hindi ideal yung sitwasyon mo sa trabaho. At alam ko rin na hindi dapat mangyari yung nangyari sa'yo. Huminga siya ng bahagya bago nagpatuloy. Kita niya sa gilid ng paningin ang pananahimik ni Athena na nakatingin lang sa harap. Tahimik, parang maingat sa bawat galaw. Do you remember the first time we encountered each other? Tanong ni Hades, hindi pa rin siya nililingon. Napakurap ang dalaga. Opo. Yung sa restaurant po." Yeah. Yung natapon mo yung juice. Bahagyang napayoko si Athena.
Pasensya na po ulit doon. Hindi. Hindi yun yung punto. Tumahimik sila sandali. Wala akong naging ganong reaksyon dati. Kahit kanino. Napatingin ang dalaga sa kanya. Halatang naguguluhan. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko rin alam. At ayoko magkunwari na alam ko. Bumalik ang tingin ni Athena sa bintana. Sir, kung tungkol po to sa nangyari, hindi ko naman po sinasadya. Alam ko. Putol ni Hades, kalmado. Hindi kita sinisisi. Muli ay huminto siya. Parang sinusukat kung itutuloy pa niya. Kaya ang gusto kong maging malinaw. Ano bang iaalok ko sa'yo? Trabaho man na tulong. Hindi dahil may utang ka. At hindi dahil may inaasahan ako. Nanahimik muli si Athena. Gusto ko lang malaman kung handa ka na bang makinig kapag sinabi ko na yung buong offer. Matagal bago sumagot si Athena. Offer? Yeah, offer. Make love with me. Biglang tumahimik ang loob ng sasakyan. Napatingin si Athena sa bintana. Halatang hindi agad na proseso ang narinig. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya agad nagalit. Para siyang naghahanap ng tamang salita. Ano? Tanong niya sa wakas, may halong pait. Tinulungan mo ko sa laban sa nobyo ng nanay ko tapos iaalok mo sa akin yung bagay na yan? Natahimik ang binata bigla. Hindi siya agad magsalita nang matanaw niya ang street na sinabi ni Athena. Doon ay huminto. Kung ganyan ang dating sa'yo, dan maling pagkakasabi ko. Hindi ko intensyong i-take advantage ka. At kung sa tingin mo yun yung nangyayari sa'yo ngayon, then I cross the line. Muling huminga si Athena. Kita ang galit pero mas nangingibabaw ang pagod sa kanya. Yung literal na pagod na hindi nawawala ng pahinga. Hindi ko alam kung anong iniisip mo. Pero hindi ako bagay na pwedeng ialok. Tama ka. Hindi ka bagay. At hindi ka produkto. But I have a condition where I don't feel sexual desire. But when I first met you, I felt something. Huminga ng malalim si Athena. Kita niya ang pagiging seryoso ni Hades. Alam niya ang sarili niya. Hindi siya yung tipo ng babaeng papasok sa ganitong klaseng sitwasyon. Tahimik niyang kinalas ang seatbelt bago muling nagsalita. Salamat. Sabi niya, maingat ang tono. Sa pagtatanggol sa akin at sa paghatid. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. Pero, hindi ko matatanggap ang offer mo. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Ngunit, bago pa niya tuluyang maisara iyon, iniabot ni Hades ang isang calling card. You call me. If you ever change your mind. Tumingin si Athena sa card, saka muli kay Hades. Ngunit, katulad ng nauna, malamig pa rin ang ekspresyon nito na nakatitig sa kanya at doon kinuha niya ang card. Good night, sir. Good night, Athena. Isinara ni Athena ang pinto at tuluyang naglakad palayo. Hawak ang card na hindi niya alam kung kailan o kung gagamitin pa ba niya. Sa loob ng sasakyan, nanatiling nakaupo si Hades, nakatingin sa diretsyong nilakaran ng dalaga. Ilang segundo lang iyon. Pagkatapos, pinaandar na rin niya ang sasakyan at umalis. Samantala, naglakad si Athena pa uwi. Inilabas niya sandali ang calling card, tiningnan, saka ibinulsa. Itatapon na sana niya iyon pero hindi niya alam kung bakit hindi niya nagawa. Hindi na niya inisip pa. Pagdating niya sa bahay, madilim ang paligid. 9:00 na ng gabi. Tahimik. Hindi pa man siya nahahawakan ng seredura, biglang tumama ang malamig na tubig sa mukha niya. Punyeta ka! Sigaw ng nanay niya. Kasabay noon, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Athena. Napalingon ang ulo niya sa lakas ng tama. Hindi siya nakasigaw. Hindi rin siya nakaangal sa sobrang gulat. Ipapakulong mo pa si Melvin, punyeta ka? Sigaw ng ina niya, nanginginig sa galit. Ano bang ginawa mo, ha? Napahawak si Athena sa pisngi niya. Nanlalabo ang paningin niya, pero mas masakit ang narinig niya kaysa sa tama. Ma, wala po akong... Pilit niyang sagot. Tumahimik ka! Putol ng ina niya. Pinapahiya mo kami? Alam mo kung sino kang matino? Kung ano-anong ginagawa mo sa labas. Ma, hindi po totoo yun. Nanginginig na sagot ni Athena. Wala po akong ginawa. Sinungaling! Sigaw ng ina niya. Kung hindi dahil sa'yo, wala sana tayong problema ngayon. Muling lumapit sa kanya ang ina at doon ay muling niyang sinampal ang sariling anak ng paulit-ulit at walang pag-aalinlangan. Wala ka talagang silbi. Kung sana ipinalaglag na lang kita,
Hindi magiging miserable ang buhay ko. Hindi ako iiwan ng ama mo. Hindi aalis si Melvin. Doon tuluyang nadurog ang puso ni Athena. Noon, inakala niyang simpleng galit lamang ang pinagmumulan ng puot ng kanyang sariling ina. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto niya na siya pala ang itinuturing na dahilan ng pagkawala ng lahat ng meron ito. Ano po bang gusto niyong gawin ko, ma? Basag na tanong ni Athena. May pilit na ngiti sa labi, ngunit hindi niya alam kung bakit siya nakangiti. Gusto niyo po ba umalis na lang ako? Na wag na kayong makita? Para wala na kayong maalala? Hindi nag-atubili ang ina. Gusto kong umalis ka na at wag ka na magpakita. Gusto kong mawala ka na parang bula. Napayoko si Athena. Parang may humigpit sa dibdib niya, pero pinilit pa rin niyang magsalita. Yun lang po ba yung makakapagpasaya sa'yo? Tanong niya, puno ng pait. Yun lang po ba yung makakapagpagaan ng galit mo? Tumahimik sandali ang kanyang ina, pero hindi dahil nagdadalawang isip. Dahil para bang wala na siyang kailangang isipin. Kung mawawala ka, baka sakaling maging maayos ang buhay ko. Tumango si Athena ng marahan. Patuloy ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi, pero hindi niya ito pinunasan. Wala na siyang lakas para pigilan. Opo, naiintindihan ko po. Doon, kahit labag sa loob niya ang pag-alis, na kahit mahal na mahal pa rin niya ang kanyang ina, wala na siyang nagawa, kundi tanggapin ang desisyon. Ang kagustuhan ng taong siya mismong nagluwal sa kanya. Kasabay ng paglalakad, napatingin siya sa itim ng calling card na hawak niya. Unti-unti na itong nababasa dahil sa mahinang ambon. Pinahid niya iyon sa manggas ng jacket, pero hindi rin niya itinapon. Hindi niya alam kung bakit. Hindi rin niya namalayan kung hanggang saan siya nakarating. Basta, tuloy lang ang lakad niya sa gitna ng gabi. Basang kalsada, malamig ang hangin, at mabigat ang dibdib. Saan ako pupunta? Mahina niyang bulong sa sarili. Huminto siya sandali sa gilid ng kalsada. Tumingin sa paligid. Wala siyang pera para sa hotel. Wala rin siyang kamag-anak na matatakbuhan. Saglit niyang hinawakan ng cellphone sa bulsa. Nag-aalinlangan. Sa huli, muli niyang tiningnan ang calling card. Samantala, "Hey, saan ka pupunta?" Tawag ni Glyza. Mabilis na humabol. "We're not done with the family dinner yet. Hades!" Huminga ng malalim si Hades at marahang tinanggal ang kamay ni Glyza na nakahawak sa braso niya. Hindi siya galit. Hindi rin mainit ang ulo. Pero malinaw ang desisyon niya. Pinagmasdan niya si Glyza, ang babaeng pilit ipinapasok ang sarili sa mundo niya. Maayos, presentable, eksakto sa gusto ng pamilya niya. Ngunit wala siyang maramdaman. "I have something important to do, Glyza," sabi niya ng diretso. Napakunot ang noo ni Glyza. "Mas importante pa ba yun kaysa sa amin?" Tumahimik si Hades sandali bago sumagot. "Oh." "Hades!" "Not now. Please." Kinuha niya ang susi ng sasakyan at naglakad palayo nang hindi na lumingon. Sa unang pagkakataon, hindi niya inisip kung anong sasabihin o iisipin ng kanyang pamilya. May isang bagay siyang kailangang ayusin. Noon, inakala niyang isa lamang itong tawag. Nang laman, isang sandaling pag-aalala. O marahil isang obsesyon, ngunit nagkamali siya. Dahil sa tuwing tinititigan niya ang kakaibang mga mata ni Athena, sa bawat galaw ng labi nito at sa kabuuan ng pagkatao nito, doon niya napagtanto ang katotohanan na pagmamahal iyon. Mabilis dumating, ngunit sigurado at handa siyang panindigan. Maraing inapakan ni Hades ang silinyador. Ilang minuto lang ang lumipas nang mapadaan siya sa isang bahagi ng kalsada na halos walang ilaw. Doon, sa gilid, natanaw niya ang isang babaeng basang-basa ng ulan. Yakap ang sarili habang naglalakad ng walang direksyon. Agad niyang nakilala. "Athena," bulong niya. Bigla siyang huminto at mabilis na bumaba ng sasakyan. Hindi na alintana ang ulan. "Athena!" Tawag niya habang papalapit. Napahinto ang dalaga. Dahan-dahan itong lumingon. Halatang gulat at pagod. Basa ang buhok, nanginginig ang mga kamay, at halatang kanina pang naglalakad. "Pasensya na, wala kasi akong matawag." "Stop apologizing for things you don't need to apologize for, Athena." Putol ni Hades, at doon hinawakan ang pisngi ng dalaga, at ang kabilang butas ng ilong nito'y may dugo. "Sino gumawa sa'yo nito?" Lumapit siya at marahang hinawakan ang pisngi ng dalaga.
Doon niya napansin ang pamumula. At nang ilihis niya ng bahagya ang mukha nito, nakita niya ang dugo sa kabilang butas ng ilong. Biglang nagbagong ekspresyon ni Hades. Sinong gumawa sa'yo nito? Tanong niya, madiin ang boses. Agad na umatras si Athena. Automatikong tinakpan ang mukha niya. Wala po, nadapa lang ako. Wag. Putol ni Hades agad. Huwag mo na akong lokohin. Tahimik si Athena. Nakayuko lang siya. Nanginginig, hawak pa rin ang calling card na kaninang ginamit niya para makatawag sa binata. Sino? Ulit ni Hades. Mas mahina na ngayon ang boses pero mas delikado. Ang nanay mo ba? Hindi sumagot si Athena, pero sapat na ang katahimikan niya. Mariing napapikit ang binata. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang sarili. Sumakay ka. Sabi niya pagkatapos ng ilang segundo. Ngayon. Nanatiling nakatitig si Athena sa mga mata ni Hades. Hindi niya alam kung bakit, pero sa sandaling iyon, doon na siya tuluyang bumigay. Bigla siyang humikbi. Hindi na napigilan. Kanina pa niyang pinipigil. Alam niyang hindi pa niya lubos na kilala si Hades. Ilang beses lang silang nagkita. Ilang oras lang silang nag-usap. Pero sa paraan ng pagtayo nito sa harap niya, sa tono ng boses, sa paraan ng pagtingin na parang matagal na niyang kilala. Sorry. Ulit ni Athena, halos pabulong. Hindi na nagsalita ang binata. Sa halip, lumapit siya at mahigpit na niyakap si Athena. Na parang alam niyang iyon ang kailangan ng dalaga sa sandaling iyon. At doon, lalo pang napahikbi si Athena. Hinawakan niya ang coat ni Hades. Mahigpit, parang takot na takot siyang mabitawan. Hindi na niya inintindi kung nababasa ba ito ng ulan o kung may makakita. Hindi rin agad bumitaw si Hades. Hindi siya nagsalita. Hinayaan na lang niyang umiyak si Athena sa dibdib niya. Okay lang. Okay ka na. Nandito na ako. At doon na namalayan ni Athena ang kanyang pakiramdam. Namanhid na lamang siya at nawala ng malay na agad namang nasa po ni Hades. She's fine, Atty. Ravamonte. Sabi ng personal doctor ng pamilya nila makalipas ng ilang oras. You don't have to worry about your wife. Putol ni Hades. Napatingin ang matandang doktor sa kanya. Halatang nagulat pero mabilis din nitong itinago ang reaksyon. Sanay na ito sa mga biglaang desisyon ng pamilya Rivamonte. Oh well, she lost consciousness due to extreme fatigue and stress. Matagal na po siguro napabayaan ang katawan niya. Is she in danger? Tanong ni Hades agad. Hindi naman, pero she needs rest. Proper rest. Hindi pwedeng bumalik agad sa parehong kondisyon. Tumango si Hades. Gising na ba siya? Hindi pa. Pinagpahinga muna namin. May konting dehydration din, so naka-IV siya ngayon. Saglit na natahimik ang binata. May nakita rin kaming pasa. Old and new. May history po ba ng aksidente? Hindi agad sumagot si Hades. Huwigpit lang ang panga niya na para bang nagtitimpi. Hindi accident. At aasikasuhin ko yun. Tumango ang doktor. Okay, pero sa ngayon, pinakamahalaga po yung makapagpahinga siya. At dapat may kasama siya paggising. Ako na. Sagot ni Hades agad. Pumasok siya sa loob ng silid. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lang ng monitor ang maririnig. Nakahiga si Athena sa kama, maputla at tulog na tulog. Umupo si Hades sa tabi ng kama at pinagmasdan siya. Hindi ka nababalik sa ganun. Hindi ko inahayaang mangyari muli. Hindi niya alam kung naririnig siya ng dalaga, pero sigurado siya sa sarili niya. Lumipas ang mga araw na hindi pa rin nagigising si Athena. Tahimik ang private room na pare-pareho ang tunog ng monitor, pare-pareho ang oras, at sa lahat ng araw na iyon, hindi umaalis si Hades sa tabi niya. Iniwan niya muna ang kumpanya sa syudad. Ang mga meeting, ang board, ang mga kaso, lahat ipinasa niya. Isang beses lang siyang umuwi para asikasuhin ang ibang importante, tapos bumalik agad. Sir, kailangan niyo na rin magpahinga. Minsang sabi ng nurse. Later. Sagot niya, hindi inaalis ang tingin kay Athena. Nakaupo lang siya sa tabi ng kama. Minsan hawak ang kamay nito. Minsan, tahimik lang na nakamasid. Wala siyang ginagawa pero parang doon lang siya dapat. Yeah. Sabi niya sa wakas sa video call. I'm in love. Saglit na tumahimik ang screen. To someone you don't know well enough. Tanong ng ina niya. Si Amanda, kalmado pero halatang sinusukat ang bawat salita.
Really, Hades? Yeah. Sagot niya agad na walang pag-aalinlangan sa boses. Umiling si Amanda. You've said that before. No, I haven't. Tumikim ang ina ni Hades. You barely know her. Wala kang alam sa pamilya niya, sa background niya, sa... I know enough. I know she's been hurt. I know she doesn't ask for help. And I know she doesn't deserve what happened to her. Tumahimik muli si Amanda sandali at pilit inunawa ang anak. Is that love? Or guilt? Neither. Sagot ni Hades. It's a choice. Napatingin si Amanda sa anak. Mas seryoso na ngayon. You're willing to change your lives for this? Yes. Even if it complicates everything. Dugtong nito. Yes. Huminga ng malalim si Amanda. You're serious? Tumango si Hades. I've never been more. Muling natahimik ang pagitan ng mag-ina. Then don't mess this up. Sabi ng ina niya sa wakas. Because if you do, this will be on you. I know. Sagot naman ni Hades. Ibinaba niya ang tawag at ibinalik ang tingin kay Athena. Tulog ka pa rin. Sabi niya ng mahina. Pero nandito lang ako. Bahagyan niya ang hinigpitan ng hawak sa kamay nito. Hindi ako aalis. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya nagdadalawang isip sa desisyong ginawa niya. Tila sigurado si Hades sa babaeng nasa harap niya ngayon. Samantala, unti-unting nagmulat si Athena. Hindi agad siya gumalaw. Ang una niyang napansin ay ang ibang amoy. Malinis, presko, hindi katulad ng kwarto niya sa bahay. Sumunod ang mahinang ugong ng alon. Parang may dagat sa malapit. Madilim ang paligid at tanging isang lampshade lang sa gilid ng kama ang nakabukas. Ha? Mahina niyang bulong. Sinubukan niyang hilahin ang marahan ng kamay niya pero bahagya lang gumalaw ang kay Hades. Napakunot ang noon nito sa kabahagyang gumalaw. Don't. Bulong ni Hades. Antok ang boses. Okay ka lang. Nanlaki ang mata ni Athena nang mahimigan ang binata. Sorry, nagising kita. Paghingi nito ng tawad. Bahagyang iminulat ni Hades ang mga mata, saka tuluyang umangat ang ulo niya at pinagmasdan si Athena. Good. Gising ka na. Tumuwid siya sa upuan at agad tiningnan si Athena na ngayon ay mas maayos na at hindi na rin putla. Masakit mang ulo mo. Nahihilo ka. Hindi po. Pagod lang. Tumango ang binata. Normal yan. Gaano po katagal na tulog? 3 days. Nanlaki ang mata ni Athena. 3 araw? Yeah. Sabi ng doktor, sobrang pagod ka. Stress, dehydration, tapos may konting injury pa. Napahawak si Athena sa braso niya kung nasaan ang IV. Hindi ko po akalaing ganun na kalala. For now, you need to rest. Real rest. Tahimik si Athena sandali. Tumingin siya sa kamay niya, sa tubo ng IV, saka sa puting kumot na nakabalot sa kanya. Parang doon lang niya tuluyang naramdaman ang bigat ng katawan niya. Hindi po ako sanay na walang ginagawa. Parang may mali kapag huminto ako. From now on, even if you decide to stop, it's okay, Athena. As long as you're here, you're doing nothing wrong. Wika ni Hades saka mas pinagmasdan ang dalaga. Kahit anong gawin mo, magpahinga buong araw, matulog, maglakad sa tabing dagat sa hapon kung gusto mo. Wala kang kailangang patunayan. Hindi po ba kayo maiinis? Kung wala lang talaga akong gawin? Umiling si Hades. Hindi. Paano po kung sanay lang talaga akong maging pabigat? Tanong niya ng diretsyo pero may halong takot. Huminga ng malalim si Hades. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, inabot niya ang kamay ni Athena ng marahan na parang humihingi muna ng permiso kahit hindi niya sinasabi. Hindi ka pabigat. Hindi ka naging pabigat kailanman. Napatingin si Athena sa kamay nilang magkadikit. Hindi niya hinila palayo. Hindi rin niya hinigpitan ang kapit. Hinayaan lang niya sa ganong posisyon. And stop using po and sir. Nakakapagod pakinggan. Napatingin siya rito, bahagyang nagulat. Ha? Hades. Tawagin mo lang akong Hades. Nag-alinlangan si Athena. Hindi ako sanay. I know. Pero safe ka dito. Hindi mo kailangan maging maingat sa bawat salita. Natahimik ang binata sandali at pinroseso ang sinabi nito.
Saka mahina ang bumulong na tila sinusubukan sambitin ang pangalang Hades. Hades. Tumango ang binata nang marinig ang malambing na boses ni Athena. Si, hindi ka naman napahamak. Napangiti si Athena at bahagyang umiwas ng tingin. Ramdam niya ang pag-init ng pisngi niya at bahagyan niyang kinagat ang ibabang labi. Parang nahihiya sa sarili niyang reaksyon. Hindi na niya sinabi pa iyon, pero iba ang pakiramdam kapag binabanggit niya ang pangalan nito. Hindi mabigat at hindi nakakatakot. Parang natural lang. At ganoon nagsimula ang mga sumunod na araw. Unti-unting nabawi ni Athena ang lakas niya. May mga araw na inaantok pa rin siya buong umaga. May mga araw na nahihilo pa siya kapag tumatayo. Pero palagi nandoon si Hades. Hindi bantay sarado. Hindi rin nakasunod sa bawat galaw. Magpahinga ka. Sasabihin niya kapag napapansin niyang napapagod siya. Oo na. Sagot ni Athena minsan. May bahagyang ngiti. Sa hapon, minsan ay lumalabas sila sa veranda. Tahimik lang. Si Athena ay nakaupo sa upuan. May hawak na tasa. Habang si Hades naman ay nakasandal sa railing, nakatingin sa dagat. Hindi ka ba naboboring? Hindi ka ganitong tipo ng tao. Lagi kang abala. Tanong ni Athena minsan. Umiling si Hades. Hindi. Tahimik dito. Sanay ka sa ganito? Umiling si Hades. Hindi. Tahimik dito. Sanay ka sa ganito? Tanong ni Athena na mas sinulya pa ng binata. Saglit na tumahimik si Hades bago sumagot. Hindi. Talaga? Sanay ako sa deadlines. Sa ingay sa kaso na lagi kong kailangan basahin ng paulit-ulit. At pumirma ng maraming papeles. Tapos ngayon, ngumiti ng bahagya si Hades. Hindi inalis ang tingin sa dagat. Ngayon, may pahinga. Napatingin ang dalaga sa kanya. Pahinga dahil sa lugar? Umiling ang binata. Pahinga dahil nandito ka. Hindi agad nakasagot si Athena. Parang may sandaling naputol ang tunog ng alon sa tenga niya. Ramdam niya ang pag-init ng pisngi niya at mabilis siyang umiwas ng tingin. Kunwari ay tinititigan ang tasa ng tsaa. Hindi mo naman kailangan sabihin niya ng ganun kadiretso. Sabi niya, kalahating biro, kalahating totoo. Bakit? Tanong ni Hades. Ngayon ay tumingin na sa kanya. Hindi ba totoo? Mas lalong uminit ang pisngi ni Athena. Hindi ako sanay. Hindi rin ako. Pero natututo ako. Tahimik silang dalawa sandali. Si Athena ay dahan-dahang humihigop ng tsaa. Si Hades ay muling tumingin sa dagat. Pero paminsan-minsan ay napapalingon sa kanya. Alam mo, sabi ni Athena matapos ang ilang segundo. Akala ko dati, pahinga lang yung pagtulog. Tapos? Tanong ni Hades. Tapos dito ka lang na-realize. Sagot niya na mahina ang boses, sapat na upang marinig ng binata at hindi kainin ng malakas na tunog ng alon. Na minsan, pahinga rin pala yung may kasama kang hindi ka man sapat na kilala. Pero sapat upang iparamdam na mahalaga ka. Tahimik si Hades, hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya sa dagat, saka bahagyang napangiti. Hindi mo kailangang kilalanin ang isang tao ng matagal. Minsan, sapat na yung pinili niyang manatili. Talaga? Pero, bakit mas pinili niyang manatili? Natigilan si Hades, hindi agad siya sumagot. Huminga siya ng malalim na parang inaayos muna ang isip niya bago magsalita. Dahil nung nakita niya at nakita kitang pagod na pagod. Pero pilit pa rin tumatayo. Doon ko naisip na kung may isang taong hindi ka dapat iwan, ikaw yun. Nanahimik si Athena. Hindi siya umiwas ng tingin. Hindi kita niligtas. Pinili lang kitang samahan. May pinagkaiba ba yun? Oo, malaki. Napakunot ang noo ng dalaga. Paano? Kapag niligtas ka, parang inaako ko ang laban mo. Pero kapag sinamahan ka, ibig sabihin nandito lang ako kapag ikaw ang bumabangon. Hindi agad nagsalita si Athena. Parang unti-unting lumulubog sa sinabi niya. Kaya ka nanatili? Oo, at dahil gusto ko. Sandaling namutawi ang katahimikan. Tanging alon at hangin lamang ang maririnig. Nakatingin si Athena sa likod ni Hades habang nakasandal ito sa railing na tahimik at seryoso. At doon niya unti-unting napagtanto. Ang pag-ibig pala ay hindi talaga sadyang hinahanap. Minsan,
Dumarating lang ito nang hindi handa, hindi planado, sa panahong pagod ka na at hindi ka na umaasa. Hindi ito dumating bilang pangako, hindi rin bilang solusyon. Dumating ito bilang pananatili. Alam mo, akala ko dati, kailangan mo munang maging buo bago ka mahalin. Lumingon si Hades sa dalaga. At ngayon? Ngayon, parang okay lang pala kahit hindi pa. Tumango si Hades. Okay lang talaga. Hindi na nagsalita si Athena. Sumandal lang siya sa upuan. Hinayaan niya ang hangin at ang tunog ng dagat. Hindi siya nagtanong kung anong mangyayari bukas. Hindi rin niya iniisip kung hanggang kailan. Sa sandaling iyon, sapat na ang ngayon. At muling lumipas ang mga segundo, minuto, oras at araw. Nanatili si Athena sa isla ng Puerto. Unti-unti niyang natutunang gumising ng hindi nagmamadali. Huminga ng hindi kinakabahan at matulog ng hindi takot na may magagalit. Isang hapon, nakatayo siya sa dalampasigan. Hubad ang paa, ramdam ang malamig na tubig na dumadampi sa kanyang balat. Palubog na ang araw at ang buong langit ay kulay kahel. Banayad, hindi nakakasilaw sa mata. Hindi niya namalayan na may tumayo sa tabi niya. Ang ganda. Sabi ni Hades. Tumango si Athena. Oo nga eh. Tahimik silang dalawa. Nakatingin sa dagat sabay bahagyang ngumiti sa isa't isa. Hindi ko akalain na kaya kong manatili sa isang lugar ng ganito katagal. Sabi ni Athena pagkatapos ng ilang sandali. Bakit? Sanay kasi akong umalis. Kapag may mali, kapag may sumisigaw, kapag may nasasaktan o kaya kapag pagod na. Tumingin si Hades sa kanya. At ngayon? Ngayon, hindi ko na hinahanap ang exit. Tumango si Hades. Good. Lumingon si Athena sa binata. Hindi ka ba nagsisisi? Sa alin? Na pinatagal mo ko rito. Umiling si Hades. Hindi. Sigurado? Of course. Sagot ni Hades. Ito ang bagay na hindi ko pagsisisihan. Napalingon si Athena sa binata na may ngiting pilit pinipigilan. Okay, attorney. Biro niya. Napakulot naman ang noon ni Hades, saka bahagyang ngumiti. Akala ko ba tinigil mo na yan? Hindi. May official mode at may casual mode. Eh, alin to ngayon? Tanong ni Hades. Casual. Pero masaya lang akong asarin ka. Napatawa naman si Hades at bahagyang napailing. Di ka naman ganyan dati. Sabi ni Hades. Dati kasi kinakabahan ako. Ngayon, hindi na masyado. Tumango ang binata. Mabuti. Hindi ka ba natatakot na masanay ako rito? Sa isla? Sa'yo. Saglit na tumahimik si Hades bago sumagot. Kung masanay ka, okay lang. Napangiti si Athena at muling tumingin sa dagat. Delikado ka pala. Bakit naman? Hindi ka mayabang. Puro totoo lahat ng sinasabi mo. Mas mahirap umiwas. Ngumiti si Hades at tumabi pa sa kanya. Mas malapit ngayon. Hindi sila nagbanggaan ng balikat, pero ramdam ni Athena ang init ng presensya niya. Nagkatinginan sila habang unti-unting lumulubog ang araw at dahan-dahang nilalamon ng dilim ang paligid. At doon ay may nilabas si Hades mula sa likod niya. Isang bouquet ng rosas. Simple lamang iyon pero malinaw ang intensyon. Napatingin si Athena rito. Halatang nagulat doon at marahang kinuha ang bulaklak. Hades, di sabay nating hindi iwasan ng isa't isa. Sabi ni Hades, diretso at walang pag-aalinlangan. From now on, I want to say that. Huminto siya sandali. Parang sinisigurado na ang sasabihin niya ay hindi niya babawiin kahit na kailan. Hindi na ito pansamantalang pahinga para sa'yo. Athena, I want you to know something. Tumingin ang dalaga sa binata. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya ngumiti agad. Nakikinig lang siya sa nais na iparating ni Hades. I'm in love. Sabi ni Hades, mababa ang boses pero malinaw. And that person is you. Hindi agad nakasagot si Athena. Humigpit lang ang kapit niya sa bouquet, parang doon niya ibinuhos ang kaba. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya, pero hindi sa natakot iyon, kundi sa pagmamahal na napagtanto na niya ngayon. Hindi mo kailangang sumagot agad. Hindi kita minamadali. Hindi. Sagot ni Athena sa bakas, bahagyang napangiti. Hindi ako nabibigla. Napakunot ang noo ni Hades. Hindi. Umiling si Athena.
Parang matagal ko na rin yatang nararamdaman. Hindi ko lang alam kung kailan nagsimula. At kung ito yung simula. Gusto kong lahat ng simula mula ngayon ay kasama ka na. Tila huminto ang mundo ni Hades nang marinig iyon. Kasabay ng marahang pagngiti, napagtanto niyang si Athena na ang babaeng nakalaan para sa kanya. At alam niya, at alam ng nasa itaas, na dalisay ang kanyang intensyon sa dalaga. Hindi lamang isang tawag o pagnanasa, kundi purong pagmamahal. Kasama ako. Ulit niya, tumango si Athena. Hindi man mabilis, hindi man perpekto pero kasama ka. Lumapit si Hades, dahan-dahan. Parang nagbibigay pa rin ng espasyo kung sakaling umatras siya. Pero hindi na umatras si Athena. Hindi kita pangangunahan. At hindi rin kita iiwan sa likod ng hindi magandang simula. O kahit pa maganda. Ngumiti ang dalaga. Yun lang naman ang hinihiling ko. At doon ay muling lumapit si Hades sa dalaga at pinagdikit ang kanilang mga noo. Kasabay noon na napapikit si Athena, parang kusang tugon ng puso niya. Huminga siya ng malalim. Ramdam niya ang init ng presensya ni Hades. Ang tahimik na sandali na hindi niya kailangang ipaliwanag. Parang sapat na ang pagiging magkalapit nila. Na para ipaalam na nandyan ang isa't isa. Hindi para punan ang kakulangan, kundi para samahan ang paghilom. Mahal na mahal kita. Wika ni Hades. Marahan siyang hinaplos ang pisngi ni Athena nang imulat niya ang mga mata at tuluyang titigan ang maganda at maamong mga mata nito. Napangiti si Athena nang sabihin iyon ni Hades, kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Mahal na mahal din kita, Hades. Bulong ni Athena, parang pakiusap sa langit na ipagkaloob sa kanya ang lalaking nasa harapan niya. Hindi agad nagsalita si Hades. Marahan niyang pinunasan ng luha sa pisngi ni Athena gamit ang hinilaki niya. Saka muling pinagtagpo ang kanilang noo. Huminga sila ng sabay ng mabagal na parang ayaw madaliin ang sandaling iyon. At saka dahan-dahan, isang banayad na halik ang dumapo sa labi ni Athena. Isang halik na puno ng pangako ng pagmamahalan na dalisay at totoo. Ilang segundo lang iyon, pero sapat na para iparamdam kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Nang bahagya silang maghiwalay, magkalapit pa rin ang kanilang noo. Mula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Bulong ni Hades, mahina pero sigurado. Hindi na sumagot si Athena. Sa halip, yumakap siya kay Hades ng mahigpit, habang unti-unting dinidilim ang paligid. Sa pagitan ng hangin at dagat, sa katahimikang hindi na nakakatakot, natagpuan niya ang tadhana at tahanan na hindi niya kailanman hinanap, pero dumating para manatili. Hindi na rin bumalik si Athena sa kanyang ina, at hindi rin niya ito sinampahan ng kaso. Ang tanging hiniling niya ay katahimikan, at kung ang katahimikang iyon ay nangangahulugang paglisan, buong loob niya itong tinanggap. Doon niya malugod na tinanggap ang lahat ng nangyari, hindi bilang pagsuko, kundi bilang pagpili sa sarili. Kasabay noon ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Ikinasal siya kay Hades at magkasama nilang binuo ang isang masayang pamilya. Biniyayaan sila ng 4 na anak na patunay na may mga sugat na hindi kailangang balikan upang tuluyang maghilom. At sa wakas, natagpuan ni Athena ang tahanang matagal na niyang hinahanap. At iyon ay nasa bisig ni Hades. Wakas. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.